Nagsimula sa Inglaterra, may kambal na nagngangalang Abby at Lily. Ngayon ang huling araw nila sa eskwela. Ang kanilang ina, si Eve, ay nagtatrabaho bilang isang nurse. Kahit kambal sila, hindi maaaring mas magkaiba ang kanilang mga personalidad. Si Lily ay palakaibigan at palabiro, habang si Abby naman ay tahimik at mas mukhang nerd. Sa paaralan, nakilala ni Lily ang kanyang kasintahan at gumugugol siya ng oras kasama ito. Si Abby, sa kabilang banda, ay papunta sa kanyang klase sa Ingles upang makipagkita sa kanyang guro na si Rick. Ikinwento niya ang plano niyang mag-aral sa universidad sa ibang lungsod, lalo na't isa siyang nangungunang estudyante. Pinupuri ni Rick si Abby bilang kanyang pinakamahusay na estudyante, at hinikayat ito na hangarin ang pinakamahusay na universidad hanggat maaari. Dahil huling araw na ng pasukan, binigyan niya ito ng libro bilang regalo. Pagkatapos ng klase, nagkita si Lily at ang kanyang kasintahan si Wes at nagplano silang magkita mamaya ng hapong iyon. Lumipas ang oras at nakauwi na ang magkapatid. Sinimulan ni Abby basahin ang librong ibinigay sa kanya ni Rick habang naghahanda si Lily para makilala si Wes. Nang gabing iyon, dapat sana ay may hapunan para sa pagtatapos ang pamilya at nangako si Lily na uuwi siya sa tamang oras. Lumabas ng bahay si Lily nang naglalakad, hindi niya namalayan na may nagmamasid sa kanya mula sa isang sasakyan sa malapit. Tumungo siya sa isang abandonadong gusali kung saan madalas tumatambay ang isang grupo ng mga sikat na bata. Kasama sina Lily at Wes sa grupong ito at ang gabi ay mabilis na nauwi sa pag-inom at paggamit ng droga. Pag-uwi sa bahay, nalulungkot si Abby. Tumawag si Eve para sabihing ipinagpaliban ang hapunan dahil kailangan niyang pumasok ng late sa trabaho. Walang pagkain sa bahay at naiinip na si Abby. Dahil sa kuryosidad, isinuot niya ang damit ni Lily at ginamit pa ang kanyang makeup ng walang pahintulot. Maaaring hindi pala kaibigan si Abby, pero gusto pa rin niyang maging maganda. Pagkatapos ay umalis siya ng bahay nang hindi alam na ang taong nagmamasid kay Lily ay nasa malapit pa rin. Sa pagkakataong ito, si Abby pala ang tunay na pakay at siya ay nasundan. Pumunta si Abby sa parehong abandonadong gusali kung saan tumatambay si Lily. Dahil hindi kailanman gumugugol ng oras si Abby sa grupong ito, nagulat si Lily nang makita siya. Sa kagustuhang protektahan ang kanyang kapatid, sinigurado ni Lily na hindi bibigyan ng anumang droga si Abby. Sabi ni Abby gusto lang niyang tumambay, pero kakaiba ito para kay Lily dahil hindi naman ito ginagawa ni Abby. Ipinaliwanag ni Abby na nalulungkot siya sa bahay, ngunit ayaw ni Lily na siya ang sisihin dito. Alam ni Abby na gumagamit ng droga si Lily, pero itinanggi ito ni Lily. Ipinapalagay ni Abby na pinipilit si Lily ng mga kaibigan niya, ngunit iginiit ni Lily na hindi naman ito malaking bagay. Nang batiin ni Wes si Abby, mabilis na sinabi ni Lily na aalis na si Abby. Hindi maintindihan ni Abby kung bakit ayaw siyang manatili at sumama si Lily sa salusalo. Alam ni Lily na plano ni Abby na mag-aral sa ibang bayan, pero hindi siya kailanman nagkokomento tungkol dito. Nagsisimulang magtanong si Abby kung ito na ba ang buhay na gusto ni Lily habang buhay, nagsasayang ng oras sa mga taong walang patutunguhan. Galit na galit si Lily dahil ininsulto ni Abby ang kanyang mga kaibigan, at pilit na binawi ang jacket na suot ni Abby. Galit din siya nang kinutya niya si Abby dahil sa nararamdaman niya para kay Rick. Gumanti si Abby, na nasaktan at nabigo, na nagsasabing si Lily ay magiging pabigat lamang sa lipunan, at ibinalik ang jacket. Sumabog ang tensyon at nauwi sa isang matinding pagtatalo. Naniniwala si Abby na si Lily ay magtatapos tulad ng kanilang ina, na nakakulong sa bayang ito at walang kinabukasan. Malalim ang natamong sugat sa mga salita. Nagalit si Lily at sinampal si Abby, pagkatapos ay agad na pinagsisihan. Sabi ni Abby, galit siya kay Lily. Dahil sa labis na pagkakasala, nilisan ni Lily ang lugar. Sa halip na sumunod sa kanya, nagpaiwan si Wes at nagpatuloy sa pagsasaya. Isinuot ni Lily ang jacket na suot ni Abby kanina at nagsimulang maglakad pa uwi ng mag-isa. Maya-maya lang ay may humantong kotse at nag-alok sa kanya ng sakay. Si Rick pala ang driver. Pumayag siyang iuwi ito, hindi niya namalayan noong una na si Lily pala ang kinuha niya sa halip na si Abby. Habang nagmamaneho sila, hindi mapakali si Lily nang dumaan si Rick sa likuran patungo sa kanyang bahay. Paulit-ulit niya itong sinusubukang itama. Pero patuloy pa rin ito sa pagmamaneho. Nang marating nila ang isang tahimik at liblib na lugar, hininto ni Rick ang sasakyan. Nakasara ang mga pinto at hindi makalabas si Lily. Inatake siya ni Rick at nawalan siya ng malay. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, casual niyang itinapon ang telepono niya sa gilid ng kalsada at nagmaneho palayo. Samantala, nakauwi na si Abby. Sinabi sa kanya ni Eve na hindi pa bumabalik si Lily, ngunit wala sa kanila ang masyadong nag-aalala dahil madalas na gabi nang umuuwi si Lily. Di nagtagal, iniulat ni Eve sa pulisya ang pagkawala ni Lily. Pagkalipas ng 2 araw, nagkita sila ni Detective Tommy at ng kanyang partner na si Rachel. Ipinaliwanag ni Tommy na natagpuan ang telepono ni Lily sa tabi ng kalsada at sinusuri na ngayon. Tinanong ng mga pulis si Abby kung ano ang ginagawa nito sa tambayan ng gabing iyon. Iginiit ni Abby na hindi ito isang party, mga batang nagsasaya lang.
Nabanggit ni Tommy na isa sa kanila ay ang kasintahan ni Lily na si Wes. Siya ay tinanong na at mayroon ng matibay na alibay, kaya't hindi na siya maaaring ituring na sospek. Nagtanong si Rachel kung may gumagamit ng droga doon. Itinanggi ito ni Abby, ayaw niyang malaman ni Eve na ginagamit pala sila ni Lily. Nauna nang sinabi ni Wes sa pulisya na nagtalo sina Abby at Lily ng gabing iyon. Narinig ito ni Eve sa unang pagkakataon, ngunit binaliwala ito ni Abby bilang isang normal na away ng magkapatid. Sa ibang lugar, makikita ang asawa ni Rick na si Zoe sa bahay, tahimik na nagbibilang ng mga araw sa kalendaryo habang umaasang magkakaroon ng anak. Sa telebisyon, iniulat ng balita ang pagkawala ni Lily. Lumitaw si Eve sa screen, halatang nababagabag, humihingi ng tulong at hinihimok ang sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa pulisya. Nag-organisa ang pulisya ng isang pangkat ng mga naghahanap upang suriin ang kalapit na kagubatan dahil ang inabandunang gusali ay malapit sa kakahuyan. Sumali si Rick sa paghahanap at nagboluntaryo pang pamunuan ng isang grupo na sinasabing kabisado niya ang lugar. Iminungkahi ni Tommy na maghanap sa kanang bahagi ng kagubatan, ngunit ikinakatwiran ni Rick na sa kaliwa na lang sila mag-focus. Pumayag si Tommy at si Rick ang namamahala sa grupong iyon. Sumali rin si Abby sa paghahanap. Dumating din ang isang lalaking nagngangalang Archie. Kaibigan siya ni Wes at bahagi ng mga taong nakikisaya. Nilapitan ni Archie si Abby, hindi para tumulong sa paghahanap, kundi dahil nag-aalala siyang baka sabihin nito sa pulisya ang tungkol sa mga droga. Nagsisimula na ang paghahanap, si Abby ay hinilagay sa grupo ni Rick, ngunit wala silang nakita. Habang nasa daan, casual na, tinanong ni Rick si Abby kung may nakita itong kain na hinala kay Wes, at itinuro na ang mga taong pinakamalapit sa biktima ay kadalasang mga sospek. Sa totoo lang, sinusubukan lang ni Rick na ibaling ang atensyon sa sarili niya. Sa ibang lugar, nagising si Lily sa isang silid sa silong. Nanghihina ang kanyang katawan at kahit ang paggalaw ay hirap na hirap na. Nakadina ang isa niyang binti at may kaunting pagkain na naiwan sa malapit. Pilit niyang pinipilit na palayain ang sarili, ngunit kahit gaano pa siya magpumiglas. Wala pa rin itong silbi. Hindi nagtagal, lumitaw si Rick. Sa paningin ng mundo, isa siyang huwarang guro. Si Abby ang orihinal na pakay ni Rick. Pero dahil suot ni Lily ang jacket na suot ni Abby kanina, maling babae ang napili niya. Kinwestiyon niya kung may kinalaman ang away ni Abby kay Lily kay Wes, at itinanggi ito ni Abby. Binatikos ni Eve si Abby, hindi patas na sinisisi ito, kahit na nagdadalamati rin si Abby sa pagkawala ni Lily. Lumabas ng bahay si Abby at hindi inaasahang nakasalubong si Wes na mag-isang nakaupo. Kinumusta niya ito kung bakit hinayaan nitong umalis si Lily ng gabing iyon nang hindi siya sinusundan. Inilipat ni Wes ang sisi kay Abby, pagkatapos ay napagtanto niyang malupit ang mga sinabi nito at humingi ng tawad. Inamin ni Abby na hindi niya sinabi sa pulisya ang tungkol sa droga. Sinabi ni Wes na wala siyang pakialam at iginiit na dapat pa rin niyang sabihin sa pulisya. Nagpasya si Abby na umuwi. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Rick sa eksaktong lugar kung saan dinukot si Lily. Inalok siya ni Rick ng sasakyan, at tinanggap ito ni Abby na hindi alam kung sino talaga siya. Habang nagmamaneho, palihim na nagtanim ng mga pagdududa si Rick sa isip ni Abby na nagmumungkahi na si Wes ay maaaring konektado sa pagkawala ni Lily. Nagpatuloy si Rick sa pagmamaneho at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawang si Zoe. Sinabi niya rito na papunta siya sa kanyang cabin sa kakahuyan. Sa pagkakaalam ni Zoe, pumunta roon si Rick para magsulat ng libro. Wala siyang ideya na ang kanyang asawa ay isang kidnapper. Di nagtagal, dumating si Rick sa cabin at dumiretso sa basement kung saan nakakulong si Lily. May dala siyang mga regalo. Nag-alangan si Lily, hindi sigurado kung dapat ba siyang tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Pinilit siya ni Rick na sumunod. Sa loob ng kahon ay may isang piraso ng damit. Gusto niyang isuot ito ni Lily. Nang tumanggi siya, naging marahas si Rick, ginagamit ang sakit at takot para basagin ang kanyang kalooban. Isang taon ang lumipas matapos ang pagdukot kay Lily. Wala pa ring ideya si Zoe tungkol sa mga krimen ng kanyang asawa, kahit na halos araw-araw na bumibisita si Rick sa cabin. Sa partikular na pagbisitang ito, may dala si Rick na isang malaking kahon. Bago pumasok, ipinakilala niya ang kanyang presensya, sinusunod ang nakagawian niyang gawain. Sa ngayon, nakondisyon na si Lily. Sa tuwing darating si Rick, inaasahang bubuksan niya ang musika at kikilos na parang namimiss niya ito. Matapos tiisin ang patuloy na pang-aabuso, naunawaan ni Lily na ang mabuhay ay nangangahulugan ng pagsunod sa mga baluktot na patakaran ni Rick. Binuksan niya ang Reg Along dala ni Rick ngunit may nakita siyang basket ng sanggol sa loob. Buntis na buntis si Lily. Ang batang dinadala niya ay kay Rick. Samantala, mabigat ang pabigat kay Abby sa pagkawala ni Lily. Nilamon siya ng guilt at kinaya niya ito sa pamamagitan ng mas madalas na pag-inom at paggugol ng oras kasama si Archie. Nang alukan siya ni Archie ng sakay isang gabi, tumanggi si Abby at piniling maglakad na lang. Habang pauwi, nadaanan niya ang isang gasolinahan at napansin si Wes na nagtatrabaho doon. Iba na ang buhay nito ngayon, mas matatag. Alam ni Wes na matagal nang kasama ni Abby si Archie, isang taong pinaniniwalaan niyang masamang impluwensya.
Pinutol na niya ang ugnayan kay Archie, at tuluyan ng tumigil sa paggamit ng droga. Nag-react si Abby nang may pagtatanggol at hindi maintindihan ni Wes kung bakit ganoon kahigpit ang pakikitungo nito sa kanya, lalo na't dating kasintahan din niya si Lily. Sa ibang lugar, tulad ng minsang pag-akusa ni Abby sa kanyang ina na isang kahihiyan, si Eve ngayon ay may relasyon kay Detective Tommy, kahit nakasal na ito. Kinabukasan ay kaarawan nina Abby at Lily. Si Eve ayaw pa ring mawalan ng pag-asa at gustong ipagpatuloy ang paghahanap kay Lily. Kalaunan, pumunta si Eve sa isang supermarket para bumili ng alak. Sa parking lot, nakasalubong niya si Rick na may dalang mga bulaklak. Niyaya niya itong umupo kasama niya sa isang kafe. Lumulubog pa rin si Eve sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni Lily. Dahil sa labis na pagkakasala, isinantabi ni Abby ang kanyang buhay at tumangging magkolehiyo o sumulong. Si Eve, bilang isang ina na may malalim na kapintasan, ay lumayo kay Abby, kaya halos imposibleng mag-usap ng tapat. Maraming tao ang naniniwala na basta na lang tumakas si Lily, ngunit alam ni Eve na hindi aalis ng ganoon ang kanyang anak. Iniwasan ni Rick na sagutin ang kanyang mga tanong at sa halip ay ibinigay sa kanya ang numero ng kanyang telepono. Sinabihan itong tumawag kung kailangan niya ng kausap. Pagbalik sa kanyang sasakyan, hindi mapigilan ni Rick ang pagtawa sa kabalintunaan ng pagtatapat ni Eve sa mismong lalaking dumukot sa kanyang anak. Ang mga bulaklak na binili ni Rick ay para kay Lily. Habang papalapit ang kanyang kaarawan, dinalhan niya ito ng regalo, isang manika. Napansin niya ang mga gasgas sa braso ni Lily. Ipinaliwanag ni Lily na gusto ng kanyang sanggol na makita ang sikat ng araw. Matapos gumugol ng isang buong taon na nakakulong nang hindi nakikita ang liwanag ng araw, napagtanto niyang maaaring samobra na siya, at natatakot na baka mapahamak si Rick. Dahil sa reaksyon ni Lily, mabilis na sinubukan ni Lily na patahimikin ang sitwasyon. Pagkalipas ng isang taon, sa wakas ay nagsimulang maghinala si Zoe. Hindi niya sinasabi kay Rick, binisita niya ang cabin. Sa loob, natagpuan niya ang manuskrito ng nobela ni Rick na pinamagatang baby doll. Hindi niya nakita si Rick doon dahil nasa basement ito. Hindi kailanman tiningnan ni Zoe ang basement at sa halip ay tinawagan niya si Rick. Sa labas ng cabin, mahinahong sinabi ni Rick na nagjo-jogging siya sa kakahuyan. Si Rick ay isang dalubhasa sa manipulasyon. Kinumbinsi niya si Zoe na umalis, sinasabing kailangan niya ng privacy para makapag-focus sa kanyang pagsusulat. Inakusahan niya ito ng pagiging possessive at itinuturing itong banta sa kanilang relasyon. Gamit ang maingat na pilipit na logika, pinaniwala niya si Zoe na siya ang may kasalanan, na nagtulak sa kanya na humingi ng tawad. Habang nasa tawag, pinatahimik ni Rick si Lily para hindi ito makagawa ng kahit anong ingay. Kalaunan ay umuwi si Rick para kumain ng hapunan kasama si Zoe. Pinagalitan niya ito dahil sa pagpunta sa cabin nang hindi nagsasabi sa kanya. Inamin ni Zoe kung gaano siya nalulungkot, lalo na matapos kamakailan lamang na magkaroon ng miscarriage. Kinwestiyon niya ang kahulugan ng baby doll. Nang mapagtanto niyang nabasa niya ang nobela ni Rick, nagreklamo si Rick at inakusahan siya ng paglabag sa kanyang privacy. Malinaw na nakakulong si Zoe sa isang nakal-alasong relasyon. Dahil nasa ilalim siya ng kontrol ni Rick, hindi niya makita ang katotohanan kung ano talaga ito. Sa ibang pagkakataon, bumalik si Abby sa pakikipag-party kay Archie. Pagkatapos uminom ng droga, tuluyan siyang nalasing. Nasa tabi niya si Archie at malinaw na sinusubukang samantalahin ang sitwasyon, ngunit may sapat pa ring lakas si Abby para itulak ito palayo, at hindi ito pinilit ni Archie. Pagkatapos ay nagbigay ng malupit na pahayag si Archie, na nagmumungkahi na malamang patay na si Lily. Hindi matiis ni Abby na marinig iyon at umalis. Sa isang sandali ng walang ingat na galit, sinunog pa niya ang sasakyan ni Archie, na nag-iwan sa kanya ng galit na galit. Mabuti na lang at dumating si Wes sa tamang oras at iniligtas si Abby sa gulo. Si Abby mismo ay wala sa mabuting kalagayan. Kahit na tinulungan siya ni Wes, hindi siya nagpasalamat dito. Sa halip, nagreklamo pa siya. Tunay na nag-aalala si Wes para sa kanya, ngunit inakusahan siya ni Abby na nagpapanggap na mabait, na parang may itinatago ito. Pakiramdam niya ay siya lang ang tunay na nagdurusa sa pagkawala ni Lily, at ang paniniwalang iyon ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng walang pakialam sa mga kahihinatnan. Kalaunan, napagtanto ni Abby siya ay naging isang taong hindi niya kilala. Inihatid ni Wes si Abby pauwi, ngunit nag-aalala si Abby na lalala lang ang sitwasyon kung makita siya ng kanyang ina. Pinayuhan lang siya ni Wes na itigil ang pakikisalamuha kay Archie. Pag-uwi ni Abby, napagtanto niyang ligtas siyang naibalik ni Wes. Nakaramdam siya ng pagkakasala, naniniwalang mali kung alam ni Lily na kasama niya ngayon si Wes, lalo na't dating kasintahan ni Lily si Wes. Kinabukasan sa cabin, nagsimulang makaranas si Lily ng mga contraction na ikinabahala ni Rick. Ginamit ni Lily ang sandaling ito para atakihin siya, sinakal ito hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinubukan niyang tumakas, ngunit ang mga contraction ay totoo at napakalaki. Bago pa man siya makaalis ng basement, samobra ang sakit at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, muli siyang nakatali. Dahil wala nang ibang pagpipilian, si Rick mismo ang nagpaanak. Samantala, mas madalas na nagkikita sina Abby at Wes.
Kahit na hindi nila kasalanan ang pagkawala ni Lily, nababalot pa rin ng pagkakasala ang kanilang mga puso dahil hinayaan nila siyang umalis ng mag-isa. Unti-unting ibinabalik ni Wes ang kanyang buhay habang si Abby ay nag-iiba ang takbo ng isip. Sa kabilang direksyon, bilang kambal, nakaramdam si Abby ng malalim na kutob na buhay pa si Lily, at dahil sa pakiramdam na iyon, ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Kalaunan, umuwi si Abby, ayaw ni Eve na magpatuloy ang patuloy na pag-aaway. Binigyan niya si Abby ng panulat bilang regalo at iminungkahi na marahil ay oras na para sumulong siya at mag-apply muli sa kolehiyo. Pagkaalis ni Abby, tahimik na ipinakita ni Eve ang regalong inihanda niya para kay Lily. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Abby at tinawagan si Wes, labis na nalulumbay. Kinabukasan sa cabin, nagising si Lily sa nakapanlulumong balita mula kay Rick. Inaangkin niya na ang kanyang sanggol ay isang lalaki na namatay habang nangganganak. Sinisi niya si Lily sa pagkamatay ng sanggol, iginiit na nangyari ito dahil sinubukan nitong tumakas at nahulog. Hindi siya pinaniwalaan ni Lily, ngunit, patuloy na sinasabi ni Rick na nagkamali ang lahat dahil sa pagiging suwain niya. Inaangkin niya na ang sanggol lang ang tanging bagay na inaabangan niya at sinabi pa niyang plano niyang pangalanan ang bata na Sky. Ang paniniwalang patay na ang kanyang sanggol ay lubos na nadurog si Lily. Sa kawalan ng pag-asa, binasag niya ang ceramic doll na ibinigay sa kanya ni Rick. Di nagtagal, bumalik si Rick sa cabin at bumaba sa basement kung saan niya natagpuan si Lily na nakahiga sa sahig, ang mga kamay ay puno ng dugo matapos tangkaing wakasan ang kanyang buhay. Buhay pa rin siya, at nagawa ni Rick na gamutin ang kanyang mga sugat. Nilinaw ni Lily na susubukan niya ulit. Si Rick, malamig at mapagkatula, ay tumugon ng may pagbabanta. Kung susubukan muli ni Lily na saktan ang kanyang sarili, kikidnapan niya si Abby at papalitan ito. Dahil sa katotohanan iyon, si Lily ay naiwan na walang tunay na pagpipilian kundi ang magtiis. Samantala, si Naive at Abby ay tumatangging tumigil sa paghahanap kay Lily. Kahit lumipas ang mga taon, hindi sila sumuko. Para kay Lily, ang pag-iisip na saktan ang kanyang sarili ay hindi na pumapasok sa kanyang isip dahil ang pananatilang buhay ang tanging paraan upang protektahan si Abby mula sa pagdurusa sa parehong kapalaran. 5 taon na ang lumipas mula nang mawala si Lily. Gayunpaman, umaasa pa rin si Abby. Sa panahong iyon, lumalapit si Abby kay Wes. Isang araw, matapos ni Rick na masiyahan naghanda siyang umalis ng cabin. Narinig ni Lily ang paglock niya ng pinto at naramdaman niyang may kakaiba. Maingat niyang tiningnan at napagtanto na sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang pinto ng basement ay naiwang hindi nakalock. Nagawa niya itong buksan, kahit na nakalock pa rin ang pinto sa itaas. Sa daan, biglang napagtanto ni Rick na nakalimutan niyang i-lock ang pinto at agad na bumalik. Pagbalik sa cabin, pinilit ni Lily na pumasok sa pinto papunta sa itaas na palapag. Ngayon, ang kailangan na lang niya ay 100 palabas. Nakatabla ang mga bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang sikat ng araw. Hindi nagatubili si Lily, tumakbo siya ng walang direksyon, nadaanan ang isang lawan na napapalibutan ng walang katapusang kagubatan. Pagod ngunit determinado, nagpatuloy siya hanggang sa wakas ay makarating siya sa isang kalsada. Pinaran niya ang isang dumadaang sasakyan at humingi ng tulong. Hindi nagtagal, iniuwi si Lily. Labis ang tuwa ni Eve. Pagbalik sa cabin, bumalik si Rick at napagtanto niyang nakatakas na si Lily. Agad niyang naunawaan kung gaano kalala ang sitwasyon. Sa takot, nagmamadali siyang umuwi at sinabi kay Zoe na kailangan na nilang umalis agad palayo nang hindi ipinapaliwanag kung bakit. Sa puntong ito, pinalalaki ni Zoe ang isang batang anak na babae na nagngangalang Alice. Pagbalik sa bahay ni Lily, hinatid ni Wes si Abby pabalik. Hindi sinabi ni Abby kay Wes na nakabalik na si Lily. Ang muling pagkakita kay Lily ay nagbigay saya kay Abby. Gusto niyang malaman kung nasaan si Lily sa loob ng maraming taon, ngunit nanatiling tahimik si Lily. Naalala niya kung gaano kalapit si Abby kay Rick at hindi pa siya handang magsalita. Di nagtagal, dumating si Detective Tommy at ang kanyang partner na si Rachel. Sila rin ang mga opisyal na nanguna sa paghahanap kay Lily, kahit na nabigo ito sa huli. Hiniling ni Eve na pumunta sila dahil gusto niyang maharap sa hustisya ang kidnapper ni Lily. Takot na takot si Lily kay Rick, lalo na dahil minsan itong nagbanta na kung sakaling makatakas siya, si Abby ang kukunin kapalit niya. Gayunpaman, kung sakaling mahuli ang kidnapper, kailangan ibunyag ni Lily kung sino ang gumawa nito sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sa wakas ay sinabi niya sa pulisya na si Rick ang kumidnap sa kanya. Natigilan si Tommy. Ang lalaking matagal na niyang hinahanap ay si Rick pala. Naalala niya na si Rick ang namuno sa isa sa mga search group. Nagmadali sina Rachel at ilang opisyal sa bahay ni Rick at Zoe, ngunit huli na silang nakarating. Tumakas na si Rick. Samantala, dinala si Lily sa ospital para sa pagsusuri. Puno ng mga peklat ang kanyang likod mula sa mga taon ng pang-aabuso. Kinumpirma rin ng mga doktor na nanganak na si Lily noon. Masyado nang mabigat para kay Eve ang marinig ito at lumabas siya ng silid. Hinabol ni Abby si Eve upang aliwin ito. Hindi nagtagal, tumawag si Wes.
Naniniwala si Eve na mas makabubuti kung hindi pa makikilala ni Wes si Lily. Sinabi ni Abby kay Wes na si Rick ang dumukot kay Lily, ngunit hiniling pa rin niya rito na layuan muna si Lily. Samantala, kinausap ni Lily si Rachel at ipinaliwanag na noong nasa cabin siya, wala siyang nakitang sino man maliban kay Rick. Hindi pa rin alam ang eksaktong lokasyon ng cabin, at hindi matandaan ni Lily kung nasaan ito. Sa ibang lugar, hindi pa nakakaalis ng bayan si Rick, ngunit sinigurado na ng pulisya ang mga pangunahing ruta palabas ng lugar habang hinahanap nila siya. Sinabi ni Rick kay Zoe na hinahabol siya ng pulisya dahil nahumaling ang isang dating estudyante at nagulat ng mga maling paratang. Naniwala si Zoe sa kanya nang hindi kinukwestiyon ang kwento. Kasabay nito pagkalipas ng ilang buwan, nakauwi na si Lily at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi makaramdam ng ligtas si Lily habang malaya pa si Rick. Pagbalik kay Rick, huminto sila ni Zoe sa isang restoran para mananghalian. Doon, napansin ni Rick ang mga pulis na naghahalugog sa lugar. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit pinalibutan siya ng mga opisyal at inaresto. Habang nagtatanong, itinanggi ni Rick ang lahat ng paratang ni Lily. Alam mo na ang pakiramdam. Inaangkin niya na nahuhumaling si Lily sa kanya at kinukutsa siya. Mabuti na lang at hindi basta-basta tinanggap ni Tommy ang paliwanag ni Rick. Kasabay nito, tinawagan ni Rachel si Tommy na may bagong impormasyon. Natagpuan na niya ang cabin, ngunit sinunog na ito ni Rick para sirain ang ebidensya. Agad na nakilala ni Tommy ang lokasyon. Ito rin ang lugar na minsang pinangunahan ni Rick noong hinahanap niya si Lily. Pagbalik sa bahay, tiningnan ni Abby ang kanyang telepono at nakita ang balita na naaresto na si Rick. Sa unang pagkakataon, sa wakas ay nakahinga na si Lily at nakaramdam ng ginhawa.